Nag-take advantage naman sila dun sa capacity pa nung mga unregistered SIM cards na pwedeng mag-receive ng message, ultimately na magiging access para makapag-create ng account. Yung mga account ngayon dito sa mga social media apps, yun ang ginagamit nila para makapanloko. Hindi pa rin napigilan ng SIM card registration ang mga scammers sa pangbibiktima at panluloko. Ito'y dahil mayroon pa ring mga natatanggap na mga scam messages, gaya ng pag-aalok ng trabaho na may malaking sweldo at mga mensahe na nagpapanggap ng mga taga-bangko para ipa-verify ang account. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cybercrime Group spokesperson, Police Captain Michelle Sabino, bagamat nabawasan, hindi pa rin talagang nawala ang mga scam. Aniya, nakatatanggap pa kasi ng mga mensahe ang unregistered SIM na siyang sinasamantala ng mga kawatan. Base sa datos ng PNP-ACG, nasa 2,318 ang naitalang text scam isang buwan bago ang deadline ng SIM registration noong July 26. Habang nakapagtala naman ito ng 1,134 text scam messages isang buwan pagkatapos ng deadline. Ang nakikita ni ACG ngayon, na monitor natin actually, is parang ang ginagamit ngayon nitong mga scammers ay yung SIM card na hindi registered, since nakaka-receive ka pa ng message, nakukuha mo yung PIN. So thereby, nakakapag-create ka ng account dito sa mga social messaging apps. Aminado naman ang Globe Telecoms na nakatatanggap pa ng text ang mga hindi rehistradong SIM cards sa loob ng 5 araw na grace period bago ito tuluyang mablock. Base doon sa kung anong nakalagay sa IRR, I think there are only certain functions. Remember, walang data ang deactivated SIM. Yan ay incoming text lang. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na umano ang pamunuan ng ACG sa mga telecommunications company kung paano pagtutulungan para mapigilan ang panibagong modus operandi ng mga kawatan. Yung mga telcos, hindi naman natin masasabing responsible sila because ang kanila is with the SIM. So this is all happening on the internet. So hindi nila kasalanan because they have no control over this. And as far as ACG is concerned, yung director natin, si Sir Sidney Hernia, nag-collaborate siya and he's actually working on, nakikipag-usap siya sa mga NTC and all other telcos. Kaugnay nito, patuloy ang paalala ng PNP-ACG sa publiko na wag nang sagutin o i-click ang anumang mensahe sa text man o anumang messaging apps, lalo na kung mula sa hindi naman kakilala o wala sa inyong phonebook para hindi mabiktima. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.